architecture is art. Architecture is design. Ano nga ba ang architecture? Para kay Frank Lloyd Wright, architecture is the art building. It satisfies a basic, universal human need for shelter. Ang arkitektura daw ng isang bansa ay nagpapakita ng history at yaman nito. At sa Pilipinas, ilan sa pinakamahalagang influence ay ang sa Spanish, Japanese, Malay, Hindu, Chinese at American culture. Ang pre-colonial architecture na dominant sa ating bansa ay ang bahay kubo na sumisimbolo rin ng bayanihan. Noong dumating naman ang mga Kastila, nagkaroon tayo ng mga bahay na bato at sa pagdating ng mga Amerikano ay nagsimula ang pagdidisenyo sa Maynila bilang modern city. Kasabay nito, umusbong ang neoclassical at deco building sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng 20th century, dumating naman sa atin ang straight line at functional architecture. At ng pagpasok ng 21st century, bumalik ang pagpapahalaga sa traditional elements ng arkitektong sariling atin. Interesting, di ba? Pero alam niyo ba kung anong mas interesting pa dyan? Yon ay ang fact na kahit gano'n naka-modern ang mga lugar at establishments dito sa Manila, meron pa ring parte ng Pilipinas na pinapangalagaan ang kulturang Pilipino na napasa atin more than 300 years ago. Anong lugar ba yun? Siyempre, wala nang iba kundi ang vegan! Para makita ng sarili naming mga mata ang sikat na tourist spots na ito, siyempre, hindi kami nagpahuli at sumakay ng bus para mag-explore. 9 hours ang tagal ng biyahe, nakakangalay paminsan-minsan, pero buti na rin madaming stopovers para mag-inat, mag-CR at kumain. Pero sulit naman ang buong biyahe sa gandang nakita namin. Nalibot ata namin ang buong vegan sa maikling panahon na bumasita kami. Siyempre, para sulit, di ba? Nabaraang kablaaw! Nandito tayo ngayon sa Vigan. Ang Vigan ay matatagpuan sa northern part ng Luzon kung saan ito ay isa sa mga syudad ng Ilocos Sur. Sa katunayan, ang Vigan ay kilala rin noon sa tawag na Ciudad de Fernandina de Vigan. Tara! Explore na natin ang Vigan! Ang una naming pinuntahan ay ang Mira Hills na matatagpuan malapit sa bayan ng Pagburnayan. Tinatawag rin itong Filipino-Spanish Friendship Park kung saan may swimming pool at iba't ibang mga museyong pambata na magpapakita ng mga yaman ng Vigan. Ito ang Water Tower Reservoir ng Mira Hills kung saan dati raw umaakyat ang mga sundalo para makita kung may paparating na kalaban. Kita sa taas nito ang buong Vigan. Ang park na ito ay dati rin kilala sa tawag na Pagbantayan. Makikita ang mga lumang pagawaan ng Burnay sa Barangay Pagburnayan dito sa Vigan. Namana pa sa mga Ichik na naninirahan dito ang paggawa nito. Nilibot namin ang buong Heritage Village ng Vigan na isang UNESCO Heritage Site na ngayon. Parte ng Heritage Village ang Plaza Salcedo at Burgos, Vigan Cathedral, Calle Crisologo at iba pang sikat na landmarks. Oh my God guys, tingnan nyo, David Salon pero nasa lumang building. Para ako nasa ibang bansa. Oh my God. So ayan, kung makikita nyo, kahit yung mga commercial establishments nila like McDonald's, Chowking, Jollibee, tugma pa rin yung architectural design sa feel ng Vigan. Maswerte kami at napasok namin ang pinakasikat na hotel ng Vigan, ang Vigan Plaza Hotel. At hindi lang yan, si Architect Christian pa mismo ang nag-tour sa amin kasama ang manager ng hotel. Ipinatayo ni na Don Agrafino Singson at Doña Benita Encarnacion noong 1870 ang ancestral house na ito at 4 na henerasyon na ng pamilya nila ang nagdaan dito. 1903 nang ipamana ng mag-asawa sa kanilang anak na si Don Vicente ang bahay na ipinamana naman niya sa anak na si Don Jose Encarnacion Singson at nagsimula silang magparenta. Kilala sa mga history book ang bahay bilang New Vigan Hotel at mula noong umpisa hanggang sa ngayon, ang labas ng bahay ay hindi pa rin nagbago kahit na ginawa na itong hotel. Ito ang Padre Burgos Museum at dito nakatira ang isa sa 3 paring martir na si Padre Jose Burgos.
Itong ancestral house na to pala ay 1788 pa ipinatayo ng lolo at lola ni Padre Burgos na sina Don Juan Gonzales at Doña Florentina Gascon. Tagal na, no? At maswerte tayo na makita ang loob ng bahay na ito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi isa pala ito sa mga iilan na lang na Spanish-era houses sa Pilipinas na buo pa rin at halos walang binago mula sa original na pagkakatayo. At ang galing din kasi kahit linggo tayo nagpunta at by appointment kapag weekend, nakapasok pa rin tayo para makita ang isa sa talaga namang pinagmamalaki ng vegan. Tan, tan, tan. Hello? Nadaanan din namin ang Sigia Mansion na siyang ancestral house naman ng Pangulong Elpidio Quirino. Ipinangalan daw ito sa Chinese ancestors ng asawa ng Pangulo at itong bahay ay regalo sa kanilang mag-asawa ng mga magulang ni Mrs. Quirino. Hindi rin kami nagpahuli at pinuntahan namin ang Vigan Cathedral o St. Paul's Metropolitan Cathedral na talaga namang dinadayo ng mga turista. Noong 1574, nagpagawa si Salcedo ng isang chapel para sa pangangailangang spiritual ng mga tao sa bayan. Maliban dyan, Baroque style din ang ginamit sa pagpapatayo ng simbahan at ginawa pa itong earthquake-proof ng mga Ilocano na ngayon ay tinatawag namang earthquake Baroque. Bongga, di ba? Sa labas ng simbahan at sa kaliwa nito, makikita naman 15 meters away ang isang bell tower o belfry na itinayo para daw kung sakaling lumindol ulit at di kayanin ng simbahan ay matirang tower. 25 meters ang haba nito at nasa tuktok ang isang bronze na weathercock na sinisimbolo si St. Peter. Isa sa pinakamatatandang simbahan sa Pilipinas ang Bantay Church o St. Augustine Church na matatagpuan sa Bantay, Ilocos Sur. Hindi man ito parte ng Vigan na kilala natin ngayon, parte naman to ng Metro Vigan o ng mas malawak na syudad de Fernandina de Vigan. Kilalang simbahan dahil 1590 pa ito itinayo at dahil din sa ganda ng arkitektura nito na Gothic at Baroque inspired. Kilala din ang simbahan dahil nabuo ito sa pamamagitan ng forced labor. Hindi kalayuan sa simbahan ay makikita ang sikat na Bantay Belfry na noong panahon ng Kastila ay ginagamit na lookout ng mga sundalo para i-monitor kung may parating na mga kalaban. So, nandito tayo ngayon sa Bell Tower ng Apo Caridad Parish. Ito yung parang lookout na ginagamit ng mga panahon ng Spaniards para makita kung may parating na kalaban or, pag nandun tayo sa taas, makikita natin yung halos kabuuan ng Vigan. Kapag nasa taas ka, kitang-kita ang buong bayan ng Bantay, pati na ang mga karatig bayan nito. At syempre, dinadayo din ang simbahan dahil sa patron nito na Our Lady of Charity o Apo Caridad na pinaniniwalaang nakakapagpagaling ng mga may sakit. Hindi rin namin pinilampas na makita ang sikat na tulay na ito na kung tawagin ay Banawang o Quirino Bridge. Kilalang kilala ito dahil sa pag-survive niya sa mga pambobomba noong World War II, pati na dahil sa tibay at magandang engineering at architectural design, pati syempre ang breathtaking na view. Noong 2001, nasira ang isang metal na haligi ng tulay na to dahil sa sobrang lakas na bagyo at ngayon, hindi na din to pinapadaanan dahil sa bagong Quirino Bridge na ipinagawa dahil sa Japan-funded construction program na pagpapatayo ng mga bagong tulay kapalit ng luma para sa mga national road na tumutumbok sa iba't ibang urbanity centers. 456 meters ang haba ng tulay na ito na nagkokonekta sa mountain slopes ng Santa at Bantay. Lampas 1 kilometro pa ang layo nito sa Vigan pero dahil madadaanan naman siya ng mga bus galing Maynila, sinamantala na din namin at talagang pati kami hanggang-hangga sa panoramic view at sa ganda ng Abra River na nasa ilalim ng tulay. Binisita namin ang baluarte na pagmamay-ari ni Governor Chavit Singson. Masayang naging experience namin dahil habang nakasakay sa donkey at naglilibot kasama namin ang mga usa, ostrich, camel at iba pa na malayang naglalakad sa 80 hectares na fortress. Nagsimula ang baluarte noong 1991 bilang rest house ni Governor Singson at mula doon ay nag-evolve ito bilang isang zoo at magandang pasyalan. Libre ang pagpapasyal sa lugar na ito dahil regalo daw ito ni Governor sa mga kababayan niya at tulong na rin sa mga gustong magtrabaho rito.
Sa isang burol doon, makikita naman ang private mansion ni Governor na may helipad, swimming pool, waterfall, chapel at gazebo. Dumaan na rin kami sa mga pagawaan ng Burnay na talaga namang dinadayo pa ng mga turista. At syempre, pinuntahan namin ang Calle Crisologo ng Heritage Village. Ito yung magkakakonektang kalye ng vegan kung saan makakabili ng souvenirs. Mga lumang bahay ito na piniserve at ginawang tindahan. Pag naglakad ka sa lugar na to, nako, feeling mo talaga nasa ibang panahon ka. Dito makikita kung anong itsura ng mga vegan houses kasi kahit na hindi tinitirhan, ganun na ganun pa rin ang itsura ng lahat ng bahay na nandito. Yan ang vegan. Kita nyo naman mula sa mga museum, simbahan, at heritage village. Kitang-kita ang pagpapahalaga ng mga taga-vegan sa kanilang nakaraan, kultura at arkitektura. Yan ang gandang vegan, tsak na iyong babalik-balikan.